Yo, what's up mga kabanking? It's me again, Decky Boy TV, representing MMRC from JV Cavite. At for today's video ay maglilinis tayo ng MC. Ito, linisin natin yan. At the same time, may pag-uusapan tayo na tungkol sa plaka. So yun, pag-usapan natin ngayon, kasi alam ko may mga nagtatanong sa inyo na kung bakit mas mabilis lumabas. Yung iba 1 month or less than, or umaabot yung iba 2 months, 3 months, pero mabilis pa din yun. Kasi tulad ko sa akin, 2016 nabili ko tong MC ko na to, at hanggang ngayon wala pa ding plaka. So di ba, napakatagal na ng paghihintay natin, wala pa din tayong plaka. Ito yung sagot dun sa tanong na kung bakit mas mabilis lumabas yung mga bagong plaka. Pero bago yan, shoutouts pala muna dun sa dalawang tropa natin na taga-LTO. Hindi ko na mapangalanan syempre, di ba? Para sa kanila rin seguridad. Balay mo sabihin fake news o anuman yung information na galing sa kanila. Una, magkaiba kasi ng procurement yung dalawang plakang yun. Magkaiba din ng supplier at magkaiba din ng administrasyon o ng mga nanunungkulan sa LTO o maging sa ating local government or national government. Unahin na natin dun sa mga old na plaka. Based sa sinabi sa akin ng tropa natin na taga LTO, dahil daw sa records, ayun, hindi natin alam kung anong eksaktong paliwanag doon. Basta sabi niya dahil sa records kaya nagklag yung mga ginagawang plaka. Hindi natin alam. So maybe hindi naman siguro mawawala ng records yun dahil may database yan, di ba? Tapos isa pa, hindi na natin alam, baka na-stapa na yung mga pera natin. Kasi lugi tayo, nagbabayad tayo ng tama, di ba? Pero wala tayong pinapakinabangan na plaka. Lalo ngayon, di ba, may mga lumabas na sa social media na bawal na daw yung mga temporary plate. Pero hindi ako naniniwala eh. Bakit? Kasi sa tagal ko nagmumotor, di naman ako nahuhuli. Temporary plate lang tong MC ko simula nang dumating sa akin to. Pero may mga nahuli daw eh. Ewan ko. Pero yun, wala man, out of topic naman yun. Ang mga kasagutan sa tanong kung bakit mabagal yung paglabas ng mga plaka. Nandun na rin siguro yung Korakot side. Diba? Malaking nawala yung pera, kaya hindi kayang ilabas lahat. Ang bagal eh, ang bagal ng paglabas. So ito naman ngayon, bakit yung mga bagong plaka, yung malalaki, ang bilis lumabas? Diba? Sabi ko nga kanina, 1 month to 3 months lumalabas na. Bakit? Yung iba nga, parang less than 1 month eh. Kasi, yun nga, tulad nung nasabi ko kanina, magkaiba sila ng procurement. Magkaiba din sila ng supplier. So, yung supplier na bago, na kinuha ngayon ng LTO, ay mabilis gumawa, mabilis magproseso, mabilis mag-release. Kaya, sila yung nauuna doon kaysa yun sa mga dati pa na plaka. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa din ako. Para-pares tayo naghihintay. So swerte ng mga bagong nakabili ng motor ngayon dahil meron silang plaka. So yun lang yung kasagutan doon sa tanong nyo. At doon naman sa mga temporary plates,
tsaka mga old school na plaka. Ipapakita ko sa inyo ito. Yung mga old school na plaka. Yan, ito yung sample. Tapos, yan, ito pa. Yan, ayan yung mga old school. Kulay green, makikita nyo. Ayan yung mga old school na plaka. Ito naman yung mga bagong plaka ngayon, yung may 2 letters tapos 5 digits. Yan. Meron pa ditong isa, pakita ko sa inyo. Yan, ito pa isa. Kulay puti, tapos makikita nyo, meron siyang barcode. Tapos, ganito na yung sticker niya. Ito naman yung mga iba't ibang klase ng mga temporary plate na pinapagawa natin sa kung saan saan. So madaming klase ito mo. Ito, yan tingnan mo, mayroon pang mga Suzuki, may mga pangalan pa, may mga flag pa ng Philippines, yan, no? So ito pa, diba? Iba-iba yung pagkakagawa. So ito pa, kulay black, diba? Basag pa. Ito yung sa akin, diba? Iba din siya, no? So ito, so iba din yung pagkakagawa sa kanya. Mayroon ding NMAX 2020 na bago. Ito wala pang plaka kasi wala pang plaka eh. Tsaka hindi niya alam kung anong ilalagay niya na temporary plate kasi di ba may mga lumabas nga na bawal yung mga temporary plate na pinapagawa natin. So yan, walang plaka, hindi nagagamit. Kaya mas swerte yung mga bumili ngayon ng bagong motor dahil sa bagong supplier na sila papatak sa plaka ng motor na binili nila. So tayong mga dating bumili na wala pang plaka, so magagawa lang natin sa ngayon maghintay at maghintay. Pero hindi naman mangyayari talaga na ipagbabawal nila yung temporary plate kasi wala naman silang ilabas sa plaka eh, diba? Kung may ilalabas silang plaka tapos hindi tayo sumunod, hindi tayo naglagay ng plaka, doon tayo dapat hulihin. Pero kung wala silang nilabas sa plaka, mayroon tayong temporary plate, hindi ka pa rin mauhuli. Based sa experience ko, hindi naman hinuhuli. So kaya dapat sumunod tayo doon sa format na rene-record nila na temporary plate. Kasi ang nilalagay naman sa temporary plate yung MV file eh, diba? Tulad dun sa akin, ito MV file lang naman nakalagay dito kasi wala naman talaga yung plate number pa. Kaka-registro ko lang pala, wala pa yung plate number lang, kahit yung number lang. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo na kung bakit nga ba mabilis lumabas yung mga bagong plaka at mabagal yung mga lumang plaka. So, mabilis ang content lang to. Para may content lang ako. Hindi, legit information from LTO. Shoutouts nga pala sa mga tropa nating dalawang taga LTO. So, shoutouts sa mga patuloy sumusuporta sa atin, tumutulong sa vlog natin. Kicks, B-Rubber, Motokali, Kultinarak, Secret Shop, G-Star Philippines, Memory.ph. Shoutouts sa inyo lahat. At DK Boy TV nagsasabi na speed thrills but kills, ride safe, peace, and bye-bye.